pa man ngayon at magpakailanman, O Lord God. Unang-una, Lord God, hallelujah, ako po inyong linisin. Patawarin mo po ako sa aking mga pagkakamali, sa nakita sa aking mga mata, nasambit ng aking mga bibig na hindi kaya ayas inyong harapan. Napaisip ko sa aking puso, Lord God, hallelujah. Patawarin mo po ako, Lord, mula ulo hanggang talampakan, O Lord God. Gawin mo po akong karapat-dapat, hallelujah, O Jesus, na magbahagi ng iyong mga salita, O Lord God. Dahil tunay nga, O Lord God, na ang iyong salita ay banal po ito, Panginoon. Hindi po ito laro na aming pagbubulay-bulayan, bagkus, O Lord God, hallelujah. Buksan mo ang aming puso, buksan mo ang aming isipan na maunawaan ng bawat isa na nandito ngayon, O Lord God. Lord, kausapin mo kami. Gamitin mo lamang po ako, Lord, na instrumento. Ano man ang nais mong sabihin ngayon, O Lord God, gamitin mo lang ako, Lord God. Gamitin mo lang ako, hallelujah, ayon sa iyong kalooban, O Lord Jesus. Ako po'y nagpamakaawa sa iyo na kahit pa, Lord God, na preparado pa po yung aming pag-aralan kung wala po kayo, kung hindi mo po kami sasamahan, Lord, useless lang po ito, Panginoon. Kaya lubos po ako na nagpapakumbaba sa aking sarili, Lord God, na gamitin mo lamang ako sa oras na ito. Anumang distraction, Lord God, maging ang ibon man na nasa aking katabi dito, Lord, hindi mo nawa siya maging hindrances at hindi siya ingay, Panginoon. Tarigon ka, Lord, sa oras na ito. Hallelujah. We claim victory and we claim revival sa pangalan mo. In Jesus' name, we pray. Amen and amen. Praise the Lord, mga kapatid. At ako po, the same time, nasa labas po ako at kasama ko po yung mga ibon kasi tulog pa po yung kasama ko, mga kapatid. Kung maingayan kayo, sabihan nyo lang ako kasi itong ibon na ito, mga kapatid, m- mag, um, magsalita din siya, mga kapatid, no? Praise God, hallelujah. Ayan, mga kapatid, ang topic po natin kahapon is related pa rin sa ating topic ngayon, mga kapatid. Huwag kayong magtaka kung bakit tayo po ay pinagbulay-bulay natin isa-isa po ito, mga kapatid, para hindi po tayo maligaw, no? Praise the Lord, hallelujah. Kahapon um, ang ating pag-usapan, mga kapatid, regeneration, no? Degeneration o pagkabulok ng mga kapatid. Ito po yung panahon na ang ang utos ng Diyos ay nilabag po nila Adan at Eve, mga kapatid. At dito po natin nakukuha yung topic ngayon sa Genesis chapter 3 verse 6, mga kapatid, amen. Siguro hindi ko na yun i-explain pa o ulit ang topic natin kahapon, mga kapatid. Amen? Sabi pa nga sa awit nila, kahapon nagdaan, ayaw ko nang balikan. So, tama ba yun, mga kapatid, na yung kahapon, ayaw ko nang balikan? Praise God, no? Hallelujah. May mga tendency na hindi na natin kayang balikan kasi nasasaktan tayo. Ayan. Pero pag salita ng Diyos, pwede nating pagbulay-bulayan, balikan. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Kaya magmahalan ang bawat isa. Magmahalan sa salita ng Diyos. Sabi dito, mga kapatid, hallelujah. Dito na po tayo sa pang-apat, mga kapatid, na pag-aralan natin, no? Napakahaba po talaga nito, mga kapatid. Nawa bigyan pa tayo ng buhay ng Diyos at pagkakataon na matapos natin 'to. Kasi 'pag matapos natin 'to, pwede na tayong dadako doon sa level 2 na pag-aaral, mga kapatid, at napakaganda doon. Alam ko yung iba na dumating na sa level 2, mga kapatid, pero dito tapusin natin 'to, no, sa awa at habag ng ating Panginoon. Kaya pag-pray niyo na dito pa ako sa Jeddah mga 1 month kasi siguro matapos 'to. Hallelujah, praise God. Pero kung makauwi kami sa Jubil, mga kapatid, hindi ko na po mai-promise sa inyo na makasama niyo ako, no? Hallelujah, pero loobin pa rin ng Lord. Ayan. Dito, mga kapatid, marami na akong sinasabi. Hallelujah. Sa Genesis chapter 3 verse 6, sabi dito, at nang makita ng babae na ang bungang punong kahoy ay mabuting kainin at nakalugod sa mga mata at kahoy na nagnanasa upang mapantas sa tao, ay kumita siya sa bunga niyaon at kinain. Amen. At binigyan din niya ang kanyang asawa kasama niya ito kumain. Praise the Lord. Dito po nagmula ang ating kasalanan. Oh, ang kasalanan ni Adan, mga kapatid. Ang tanong dito, number 1, ano ang kasalanan? Itong alam natin ang kasalanan, mga kapatid, yung paglabag ng batas.
Sa ikatlong bahagi na pag-aralan natin kahapon na ang Diyos ay gawa ng batas, na siyang nararapat nating lakaran. Oo, nararapat nating sundin. Yes, ang kasalanan ay ang pagsuway o pagsalangsang sa batas o kautusan na ibinibigay ng Diyos sa tao. Ano po daw mga kapatid, ang kasalanan ay yan po ang dahilan mga kapatid na pagsalangsang sa mga tao. Ang Diyos po ay nagbigay ng, tinatawag na instruction sa kaniyang mga ginagawang mga anak, mga kapatid. Sabi nga doon sa 1 John chapter 3 verse 4, "Ang sinumang gumagawa ng kasalanan ay sumasalangsang din naman sa kautusan, at ang kasalanan ay pagsalangsang sa kautusan." Praise the Lord. Ano po daw mga kapatid? "Whosoever committed sin, transgressions o transgressions also the law, for sin is the transgressions of the law." Lahat po tayo mga kapatid, alam natin na, kung i-example ko lang po, simpleng example or, dito sa mundo ngayon, literal na example ko lang mga kapatid, alam natin na tayong lahat ay driver or driver ng motor, driver ng, taxi, driver ng kotse, o ano pang driver natin mga kapatid, puwedeng, bike, praise the Lord. At kahit saan tayo dumaan mga kapatid, dadaan talaga tayo sa highway, 'di ba? Sa highway mga kapatid, meron po yang tinatawag na batas, batas sa, kalsada mga kapatid 'no. Sino ba dito ang taga Jeddah or taga Saudi na driver mga kapatid? Bilang driver mga kapatid, wala kang makikita dito na pulis sa labas sa aming, sa mga highway mga kapatid. Pero meron pong, tinatawag na CCTV na makikita po kayo kung kayo'y lumalabag sa batas dahil recorded po 'yan dito mga kapatid. Yes, makikita natin dito na mayroon pong mga, stoplight, amen, pero wala kang makikita mga kapatid na may pulis, hindi katulad sa Pilipinas na may pulis mga kapatid sa gitna na minsan nandun yung sign na ibinibigay niya 'pag wala kang signal or walang signal light diyan sa krus na kalsada. Amen. Yung batas na yun mga kapatid sa mundo, mayroon talagang batas. 'Pag yellow, unti-unti ka ng dagan sa motor or paandar or, unti-unti ng takbo mga kapatid. 'Pag red talaga is ay hintuan mo na talaga 'yan. Kasi kung dito tayo sa Middle East mga kapatid, mag-drive po tayo is kailangan talagang hinto ka. Kailangan nakasuot din ng, seatbelt. Kasi kung hindi ka nakapagsuot, multa pa rin mga kapatid 'no. Gano'n po yung batas sa mundo mga kapatid. At dito din po sa ating, pag-aralan, hallelujah, ito po yung batas ng Diyos sa kaniyang mga anak mga kapatid 'no. Hallelujah, ang sumasalangsang, ang sino mang gumagawa ng kasalanan ay sumasalangsang din naman sa kautusan, at ang kasalanan ay pagsalangsang sa kautusan. Ano yung kautusan mga kapatid? Amen? Kung ang kautusan ay walang kasalanan, sabi ng Panginoon sa pamagitan ng kautusan na kilala natin ang kasalanan. Kasi kung wala din kautusan, katulad na lang sa atin ngayon sa pagbulay-bulay o pag-isip natin sa mundo, kung wala pang mga, tinatawag mga kapatid na, um, mga signal light, paano kaya mga kapatid, parang ang gulo ng mundo siguro. Kasi iba-iba naman yung ano mga kapatid, naku may iba hindi talaga magpakansi yan, talagang ang lakas-lakas ng padagan sa ang kawawa yung mapagbigay, pero yung iba talagang hindi yan magbigay ng time sa iba. Hallelujah, talagang gano'n. Hallelujah. Para maayos ang daan mga kapatid, meron talagang ginagamit ang mga tao na signal light. Amen? Dito naman mga kapatid, kung walang batas ang Diyos sa buhay ng bawat isa, ay tayo po ay hindi natin alam paano natin gamitin ang buhay natin. Amen? Hindi natin alam mga kapatid paano natin gamitin sa tama yung ating buhay mga kapatid. Kaya sabi sa Roma chapter 5 verse 13 mga kapatid, ang sabi doon, sapagkat ang kasalanan ay nasa sanlibutan hanggang dumating ang kautusan, ngunit hindi ibinibilang ang kasalanan kung walang kautusan. Amen. Hallelujah. Kung walang kautusan, pwede rin nating gawin mga kapatid, no? Hallelujah. Kasi walang kautusan eh. Kaya ang Diyos mga kapatid, nung nilagay niya ang kahoy na binagbawal, kaya nga may kautusan, eh, bawal mo 'yang kainin ha, huwag mong kainin 'yan. Pero
hallelujah, na-tempt 'no, yung babae dahil nga masarap yung bawal mga kapatid. Pero makikita natin dito mga kapatid na bakit kaya nilagyan ng Diyos? Hindi para, sabi nga doon sa ating, pagtatapos kahapon mga kapatid, ang Diyos ay gumagawa ng paraan upang maibalik ang tao sa dating kalagayan at kaugnayan nito ang Diyos upang makasama din natin ng Diyos na walang hanggan. Ngunit kinakailangan itong pagtugon ng tao, kinakailangan gawin ang tao ang mapag-aralan ang mga salita niya mga kapatid. Kaya dito mga kapatid, amen, nalalaman natin kung aling matuwid at ano ang hindi matuwid mga kapatid. Kaya ang salita ng Diyos nagpapatunay na merong matuwid, meron din pong hindi matuwid na gagawin sa mga tao. Kaya yung mga matitigas na ulo mga kapatid, ayaw magpatama sa salita ng Diyos. Sabi nila, tama naman ako, hindi naman ako nakapatay. Hallelujah, no? Hallelujah. Dito sa Roma chapter 7 verse 7 to 12 mga kapatid, basahin ko. Sabi dito, ano ang ating sasabihin? Ang kautusan bagay kasalanan? Tanong siya. Huwag nawang mangyari datapwat hindi ko sana nakilala ang kasalanan kundi sa pamagitan ng kautusan. Sapagkat hindi ko sana nakilala ang kasakiman kung hindi sinasabi ng kautusan. Huwag kang mananakim. 8, datapwat ang kasalanan ng makasumpong ng pagkakataon ay gumagawa sa akin sa pamagitan ng utos ng sari-saring kasakiman. Sapagkat kung ang, praise God, kung walang kautusan ang kasalanan ay patay. 9, at nang isang panahon ako'y nabubuhay na walang kautusan, datapwat nang dumating ang utos ay muling nabuhay ang kasalanan at ako namatay. Sabi dito sa 10, at ang utos na sa ikabubuhay ay nasumpungan kong ito'y sa ikakamatay. Sapagkat ang kasalanan ng makasumpong ng pagkakataon ay dinaya ako sa pamagitan ng utos ng at sa pamagitan nito ay pinatay ako. Amen. Kaya nga ang kautusan ng banal na utos ay banal at matuwid at mabuti. Ibig sabihin mga kapatid na ang utos ng Diyos ay mabuti at banal mga kapatid. Kaya nararapat lang, no? Nararapat na ating sundin. At ang pagsuway dito ay nagdudulot ng kasalanan. Kaya ang Bible mga kapatid, puno nang siya ng paalala sa bawat isa, no? Number 2, ang kautusan ba ay kasalanan? Ito na naman ang isang tanong ng bawat isa mga kapatid. Ang kautusan ba ay kasalanan? Siguro napatanong din po tayo mga kapatid, kasalanan ba yung mga kautusan ng Diyos? Sabi dito, ang kautusan ng pagkakilala lamang sa kasalanan at ang katuwiran, kung wala ang kautusan walang basihan, hinggil sa kasalanan at katuwiran, at wala din ang kahatulan ukol dito. Dahil kung bakit ibinibigay ang kautusan upang ang bawat isa ay mayroong sinusundan sa pamantayan mula sa Diyos kung anong tawag nito? Hallelujah. Kung bakit ibinibigay ang kautusan upang ang bawat isa ay mayroong sinusundan sa pamantayan mula sa Diyos. Kung kaya ang taong lumalabag sa kautusan ay nagkakasala. Dito nagsisimula mga kapatid pag tayo po'y lumalabag sa batas ng ating Diyos. 'Di ba? Hindi po talaga dito mga kapatid, dito sa bansang Middle East, i-share ko lang sa inyo kung kayo ay mga driver, alam niyo mga kapatid, pag once na, lumalabag kayo dito, do not parking, pero nag-parking ka diyan, kahit wala kang pulis na nakikita, picture talaga, nakikita mo ng mukha mo doon na lumalabag ka, 'no? Alam niyo ba ang mga grabe na talaga ang teknolohiya ngayon mga kapatid. Kaya gano'n maisip ko rin na grabe din po ang Panginoon. Kung nakita natin dito na grabe yung teknolohiya na ginagamit mga kapatid, mas lalo na ang ating Panginoon. Sabihin mo man na hindi man ako nakita ni brother, ni sister, ginagawa ko yung kasalanan, pero may Diyos na nakakita pala sa atin mga kapatid, 'no? Kaya nga yung si Adan at si Eva mga kapatid nung kinain nila
'no, kinain nila doon sa Genesis 3 verse 6 mga kapatid. 'Di ba nahihiya sila sa Panginoon kasi nga nakikita nila yung kanilang sariling nahubad mga kapatid. Gano'n po ang mangyayari mga kapatid 'no. Sabi nga doon sa 7 mga kapatid sa ating key verse, sabi doon sa 7, "At nadilat ang kapwa ang kanilang mga mata, at kanilang nakilalang sila'y mga hubad, at sila'y tumahi sa dahon ng puno ng igos, at kanilang ginagawang panapi." 'Di ba, kumuha sila mga kapatid ng, dahon ng igos, kanilang ginawang panapi, kumbaga tinabunan ba mga kapatid 'no, sa 8, "At narinig nila," dito nila narinig, amen, "at narinig nila ang Panginoong Diyos na lumalakad sa halaman sa kulimlim ng araw, at nagtago ang lalaki at ang kanyang asawa sa harapan ng Panginoong Diyos sa pagitan ng punong kahoy sa halaman." Amen, natakot. 'Pag ang tao nagkakasala, 'di ba, nagtatago, 'no, mga kapatid. Number 9, "At tinawag ng Panginoong Diyos ang lalaki at sa kaniyang sinabi, 'Saan ka naroroon?' At number 10, "At sinabi niya, 'Narinig ko ang inyong tinig sa halaman, at ako'y natakot sapagkat ako'y hubad at ako'y nagtatago.'" Oh, 'di ba? Number 11, "At sinabi niya, 'Sinong nagsabi sa inyong ikaw ay hubad? Nakakain ka ba ng bungang punong kahoy na inuutos ko sa inyo, huwag mong kainin?' Nagtanong ang Diyos. At sabi niya sa 12, "At sinabi sa lalaki, 'Ang babaeng ibinibigay mong aking kasamahin ay siyang nagbigay sa akin ng bungang punong kahoy at aking kinain.'" Dito po natin napakinggan mga kapatid na dahil doon sa babae, yung lalaki kumakain din, yun 'no? At sinabi ng Panginoong Diyos sa babae, "Ano't itong inyong ginagawa?" Tinatanong siya. At sinabi sa babae, dito na din mga kapatid, "Dinaya ako sa ahas at ako'y kumain." Amen. Dito na nagtulakan na sila mga kapatid. Number 14, "At sinabi ng Panginoong Diyos sa ahas, sapagkat ginagawa mo ito ay sumpain ka ng higit sa lahat ng ginagawa mo or sa hayop, at ang higit sa bawat ganid ng parang ay ang inyong tiyan ay ilalakad mo." Yung tinatawag mga kapatid na bitin at alabok. Ang bitin pala dati mga kapatid ay makalakad. Pero dahil siya po ang dahilan na nagkakasala yung babae, at sinasabi ng Panginoon, sinumpa siya mga kapatid, "Sumpain ka ng higit sa lahat ng hayop." Amen. At higit sa bawat ganid sa parang. Ngayon, 'di ba nakikita natin yung mga bitin mga kapatid, 'no? "Ang inyong tiyan ay ilalakad mo, at alabok ang inyong kakainin sa lahat ng mga araw ng inyong buhay." Ito po yung sumpa sa bitin mga kapatid. Number 15, "At papa papag-alitin ko ikaw at ang babae at ang inyong binhi, at ang kanyang binhi, ito ang dudurog ng inyong ulo, at ikaw ang dudurog sa kanyang sakong." Oh, ito po mga kapatid, 'di ba? Sinabi niya sa babae, ito naman ang mga babae, oh, take note tayong mga babae, bakit kaya masakit manganak? Aha, hallelujah. Take note tayo, napakasarap 'to pag-usapan natin. Dito naman mga kapatid, magtatanong tayo, bakit kaya ang sakit manganak? Pero sabi dito, basahin ko na lang, mamaya ko ipaliwanag. Sabi niya sa babae, ang Panginoon nagsabi, "Pararamihin kong lubha ang inyong kalumbayan at ang inyong paglilihi. Manganak kang may kahirapan, at inyong asawa ay pahihinuhod ang inyong kalooban, at siya'y papanginoon sa iyo." Amen. Kaya pala mga kapatid, 'pag maglihi yung mga babae, napakasakit din maglihi mga kapatid. Sino ba ditong naglihi na walang naramdaman? Lagi tayong nagsuka bitaw mga kapatid, 'no? Hallelujah. Tapos parang feeling natin mga kapatid ba, parang mainit yung ulo natin, parang hindi natin maintindihan yung mga, iwan ko, parang gusto nating kumain pero pagdating sa pagkain parang ayaw nating kainin. Nagsusuka tayo sa mga lamas mga kapatid, yung mga ahos, mga ganyan. Naku mga kapatid, tapos hinahanap natin yung pagkain na wala sa mesa, 'no? Kaya yung mga asawa natin, sino ba ditong nakaranas na
'pag maglihi yung mga asawa ninyo mga kapatid ay kayo makaakyat kayo kahit saan na lang, tapos pagdating mga kapatid dala na ninyo yung manggang hilaw hindi pa kinain mga kapatid, 'di ba? Grabe 'no? Hallelujah, gano'n din po ang aming naramdaman 'pag naglihi mga kapatid, hindi namin ma-explain sa inyo, pero nakasulat po talaga dito mga kapatid sa Bible na pagpahilap o maging mahirap tayo maglihi mga kapatid. 'No, lalo na sa pagpanganak at inyong asawa ay pahinuod ang inyong kalooban at siya'y papanginoon sa inyo. Amen. At dito natin mababasa kay Adam. At kay Adam naman ay sinabi sapagkat inyong dinidinig ang tinig ng inyong asawa at kumain ka ng bunga ng punong kahoy na aking inuutos sa inyo. Sa sinabi ko, huwag kang kakain niyaon. Sumpain ang lupa dahil sa inyo. Kakain ka sa kanya sa pamagitan ng inyong pagpapagal lahat ng araw ng inyong buhay. At sabi dito sa 18, at sisibol niyaon sa inyong tinik ng mga dawang at kakain ka ng pananim sa parang. Amen. Sa pawis ang inyong mukha ay kakain ka ng tinapay hanggang na ikaw ay mauwi sa lupa sapagkat diyan ka kinuha, sapagkat ikaw ay alabok at sa alabok ka uuwi. Amen. Ang tinawag na iba na lalaki kaniyang asawa sapagkat siya ay nagiging ina sa lahat ng nabubuhay. At ginawa ng Panginoon si Adam at ang kaniyang asawa na kautosang balat sa sila'y dinamitan. Okay. Dito natin nakikita na ang Diyos pagkakita niya na nagkuha lang sila ng punong igos mga kapatid, dahon, tinahi sa mga mag-asawa, mismo ang Diyos, 'no, sa Genesis chapter 3 verse 21, mismo ang Diyos mga kapatid, gumagawa ng kanilang damit na susuotin. Hallelujah. Sabi dito, at ginagawan sila ng Panginoong Diyos si Adan at ang iba sa kaniyang asawa ng mga kasuotang balat at sila'y dinadamitan. Amen. Hallelujah. Dito natin makikita mga kapatid na ang Diyos po ang gumagawa talaga ng damit ng kanilang mga anak or kay Adan at kay Eve mga kapatid. Dito po, hallelujah, natin nakikita na pagkasira sa henerasyon mga kapatid nung kinain nila, di ba? Hallelujah. Isa lang pagkakamali mga kapatid, marami po talagang consequence, 'no? Ang bitin, gumagapang, ang babae, kaya talaga mga kapatid, 'no, napakahirap manganak talaga sa babae. Yes, dalawa yung anak ko mga kapatid, pero talagang 'pag nandoon ka na sa libur mga kapatid, makasisi ka mga kapatid, bakit kasi ginagawa pa yun, 'di ba mga kapatid? Pero pagkatapos mo na yung manganak mga kapatid, mga ilang buwan, hanapin mo naman. Yan po kasi nakakasulat mga kapatid, talaga. Dito, yan po talaga. Kaya magtaka na lang tayo mga kapatid, isa lang daw yung sakit, pero marami daw yung magagandang mga pagsamahan ninyo. Kaya di ka magtaka na umabot yun, iba 10 anak, mga kapatid. Kasi yung iba hindi naman talaga gano'n kasakit manganak mga kapatid 'no, mayroong talagang, ah, mapalad sa pag-anak mga kapatid at mapalad din sa paglihi. Pero sa akin hindi ako mapalad maglihi lalo na din sa pag-anak mga kapatid, 3 days talagang grabe doon ko maramdaman ang sakit na parang iwan 'no. Pero sa iba mapalad sila na 1 oras lang silang mag-labor, kaya yan po ang dahilan mga kapatid nung kumain po si Eva sa pinagbawal. Amen? Kasalanan, eh, pero ginagawa pa rin mga kapatid. And then, kaya pala ang isang babae, mga kapatid, 'pag nanganganak ito, 'di ba, 'pag naglihi tayo, alam niyo na 'pag maglihi tayo parang gusto na natin na, "Ay ganito, ganito yung kainin." Pagdating naman, hindi natin kinakain mga kapatid, 'no? Kaya nagagalit yung mga asawa niyo, mga kapatid, kasi ang layo ko ng kinuhanan ko niyan, tapos hindi mo naman kinakain. Alam niyo ba yung feeling namin 'pag kami po ay naging buntis, mga kapatid, parang gusto naming kumain pero pagdating na parang masusuka na kami. Gano'n po ang aming feeling mga kapatid, kaya hindi namin ma-explain. 'No, kaya mahirap po talaga ang babae 'pag nagbuntis at mag-anak na. Kaya sa mga lalaki din, bago sila kakain mga kapatid ay talagang magtrabaho muna sila, 'no? Nandito talaga kailangan magpawis muna sila mga kapatid bago sila kakain. Gano'n po ang generation nung si Adan at si Eve mga kapatid.
And next, hallelujah, sabi dito mga kapatid sa number 3, sa anong dahilan ang pagkakasala, amen, sa isang katauhan, 'no? Sa isang sa anong dahilan mga kapatid, yun na nga yung ating nabasa mga kapatid, nung lumabag sila sa batas. Amen. Sabi nga doon sa Genesis chapter 16 verse, nabasa na natin mga kapatid na ang Diyos ay nagbigay ng kautusan upang subukin si Adam at siya'y unang tao, 'no? Sa aklat ng Genesis chapter 3 verse, 1 to 6 mga kapatid. Okay, basahin po natin. Sabi dito mga kapatid, okay, Genesis chapter 3 verse 1 to 6, ang ahas ay ang lalong tuso kaysa alinman na hayop, sa parang na nilikha ng Panginoong Diyos. At sinabi niya sa babae, tunay bang sinabi ng Diyos na huwag kayong kakain sa alinmang punong kahoy sa halaman? Number 2, at sinabi sa babae sa ahas na bunga ng mga punong kahoy sa halaman ay makakain kami. Number 3, datapwat ang bunga ng punong kahoy na nasa gitna ng halaman ay sinabi, ayan mga kapatid, ay sinabi ng Diyos, praise the Lord, ay sinabi ng Diyos na huwag kayong kakain yaon, ni huwag ninyong hihipuin, baka kayo'y mamamatay. Number 4, at sinabi sa ahas ng babae, tunay na hindi kayo mamamatay. Amen. Number 5, sapagkat talastas ng Diyos nang sa araw na kayo'y kumakain yaon, ay madidilat ang inyong mga mata, at kayo'y magiging parang Diyos na nakakilala ng mabuti at masama. Dito po natin nakikita mga kapatid kung paano po siya nilinglang ng bitin mga kapatid. Kaya sabi nga sa verse 1, ang ahas ay lalong tuso kaysa alinman na mga hayop, 'no? Na parang nalikha ng Panginoon. Alam niyo ba mga kapatid, ang hirap ngayon. Hallelujah, ang ahas naging kasama na natin. Minsan naging sabihin na mga kapatid, ito talaga yung ahas na kasama natin. Hallelujah. Dati yung ahas gumagapang pa lang yun, gumagapang talaga yung ahas mga kapatid. Pero mag-ingat tayo ngayon kasi minsan mga kapatid yung hindi natin alam yung ating kasama minsan naging ahas. Kakainin din tayo 'no, ayan mga kapatid 'no, praise the Lord, ayan parang nag-rima yun sa akin, Ayan, okay, balik tayo mga kapatid sa ating topic. Number 4 na po tayo, si Adam naman or si Adam lang naman ang sumaway. Ayun ang tanong. Ano ang kaugnayan dito sa atin 'no? Sabi nila si Adan lang naman yung kumakain ng tinatawag natin ng punong kahoy, si Eva lang din. Pero sabi dito, ang kasalanan na ginagawa ni Adam at ang dulot ng pagkahalatang bisa ng kapangyarihan nito. Kaya lahat tayo ngayon ay nagkakasala. Amen. Hallelujah. Hindi po tayo mga ka-exempted dito. Kaya mula pa, sige, at tuloy-tuloy natin basahin para maunawaan natin, no? Hallelujah. Kasi sabi nila, hindi man ako nakapatay, Sister Jeannie. Bakit ako mag-repent? Ayan, welcome po kay Sister Smiley Girl dyan na from God is Our Strength. Welcome din po pala kay Brother EG from GG's OCM. At kay Pastor naming gwapo dyan. Pastor, welcome po, Pastor. Baldi Sanso, ayan. Ayan 'no mga kapatid, praise God. Patuloy po tayo. Sabi dito mga kapatid sa Roma chapter 5, verse 12 mga kapatid, hallelujah. Kaya kung paano sa pamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa sanglibutan at ang kamatayay sa pamagitan ng kasalanan, at sa ganito ang kamatayan ay naranasan ng lahat ng tao sapagkat ang lahat ay nagkakasala. Amen. Walang exempted. Maging ako, tayong lahat ay nagkakasala, mga kapatid. Ito ay binabahagi sa salitsaling lahi, kung kaya't ang pasimula pa lamang sa ating kapanganakan ay ang taglay ng tao or tayo ay makasalanan. Saan natin mababasa mga kapatid? In the book of Psalms 51, or sige, Psalms 51 mga kapatid. Basahin po natin ang Psalms 51. Praise the Lord. Lahat tayo, mula pa pala tayo sa sinapupunan ng ating ina, kung kayo po ay may nagbubuntis dito, yung anak niyo mga kapatid, may dala-dala na yung kasalanan. Dahil buhat pa yan nung una, mga kapatid. Sabi dito,
hallelujah, sa mga awit o Psalms 51 verse okay, verse 5, mga kapatid, take note po. Narito ako'y inanyuan sa kasamaan at sa kasalanan ay ipinaglihi ako sa aking ina. Amen? Dito pa lang makasalanan pala yung mga nagbubuntis, no? Kasi mga kapatid, minsan sinungaling kasi itong nagbubuntis eh. Sabihin pa naman ng asawa niya, gusto kong kumain ng ganito. Nagsisinungaling na yung bata, sinungaling mga kapatid kasi nagbili talaga yung asawa niya mga kapatid kasi nga naglilihi. Pero pagdating mga kapatid, hindi pala kinain o di naging sinungaling na, nasa tiyan pa lang ng ina, sinungaling. 'Di ba brother Netflix 'no? Gano'n talaga ang henerasyon pala talaga, tutunay pala mga kapatid kaya huwag kayong magtaka na mula pa pala kayo sa tiyan ng ating ina sinungaling. Ayan 'no, praise God. Kaya mula pa pala ng bata pa tayo mga kapatid, may kasalanan na tayo. Kaya nararapat na makinig tayo sa salita ng Diyos kasi tingnan natin kung paano tayo mapatawad. Okay, letter B na po tayo mga kapatid. At ang kasalanan sa buhay isang tao ay nagdudulot ng kamatayan. Ano yun mga kapatid? Ang kasalanan ng tao ay nagdudulot ng kamatayan. Dahil nga talaga mga kapatid, ang isang tao 'pag nagkakasala ay talagang minsan nahihiya sa literal 'no. Tayo man ay mayroon tayong kasalanan talaga. Kaya nga nais ng Diyos na tayo po ay mag-repent, bumalik sa Kanya mga kapatid. Sabi sa Roma chapter 5, nabasa ko na 'to kanina, Roma chapter 5 verse 12 ang sabi niya doon mga kapatid, na kaya kung paano tayo sa pamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan. Sino 'tong isang tao? Si Adan at si Eva mga kapatid 'no. Pumasok ang kasalanan sa sanlibutan, si Eva pala ito mga kapatid. At ang kamatayan ay sa pamagitan ng kasalanan at ang ganito kamatayan naranasan ng lahat ng tao ay sapagkat ang lahat ay nagkakasala. Amen? Wala pong exempted dito. Even mga pastors, mga sharers, nagkakasala. Pero thank you sa grace ng ating Panginoon. Na tayo po mga kapatid ay pinapatawad niya. Gumagawa tayo ng mabuti, nagrepent tayo, kaya kailangan na talaga sa isang tao, nandoon yung repentance. No? Pag nagkakasala tayo, huwag tayong lumayo sa Diyos. Mas lalo tayong lumapit sa Diyos, mas lalo tayong humingi ng tawad sa Diyos. Huwag tayong Huwag nating i-condemn yung ating mga sarili. Kasi minsan kasi, ang isang tao 'pag nagkakasala, kino-condemn mo mismo, ikaw na nagko-condemn sa sarili mo. Sabihin mo na, "Hindi na ako karapat-dapat kasi nga nagkakasala ako, eh." No, mga kapatid, huwag mong i-condemn ang inyong sarili. 'Pag once naka-commit ka ng kasalanan, humingi ka ng tawad sa Diyos. Sabi pa dito mga kapatid, Santiago chapter 1 verse 15, "Kung magkagayoy ang kahalayan, kung mapaglihi ay nanganak ng kasalanan at ang kasalanan pagkamalaki na ay namumunga ng kamatayan." Praise the Lord. Kaya magkakasala tayo ng konti, repent agad. No, balik tayo agad sa Diyos. Letter C na po tayo, ang kasalanan ay hindi namana or ay hindi na mana. Ang minamana ng tao ay walang kabuluhang pamumuhay. Ano yung walang kabuluhan na pamumuhay? Okay, take note mga kapatid, letter C po tayo, ang kasalanan ay hindi namana. Ezekiel chapter 18:20 mga kapatid, hallelujah, basahin po natin ito. Ezekiel chapter 18. Basahin natin ang Ezekiel chapter 18. Praise the Lord. Sabi dito mga kapatid, chapter 18 verse 20, ang sabi niya dito mga kapatid. Okay? Ang kaluluwa ng nagkakasala, mamamatay. Ang anak ay hindi nagdadanas ng kasamaan sa ama o nagdadanas man ng ama sa kasamaan ng anak. Ang katuwiran ay matuwid ay sa kanya at ang kasamaan ay masama ay sa kanya. Praise the Lord. Hallelujah. Hindi pala minamana. Sabihin nila, ay, nagkakasala kasi yung mama niya, yung father niya. Kasi yung father niya, namamatay kasi ng tao yun. Hindi pala yun minamana sa anak, mga kapatid. Amen? Huwag nating sabihin na yung kasalanan ni sister dahil yan sa kanyang ina. Yung ina kasi niya, ganito, ganyan. Siya yung, hindi po pala ganun ang Panginoon. Kaya minsan ang tao pag nakarma yan siya kasi ganun kasi yung pamilya. No, mga kapatid. Okay, take note. Hindi po natin isisi doon sa magulang niya. Amen? Kasi kadalasan ngayon 'pag nagkakasala,
yung anak sabi na ganyan kasi yung magulang niya ay ganito, ganyan. Hindi po. Okay, take note. Letter C, ang kasalanan ay hindi po namamana. Amen po ba? Hallelujah. Ang minamana ng tao, okay, take note mga kapatid ha, i-take note po natin ito. Ang namamana ng tao, okay, ang minamana ng tao ay ang walang kabuluhang pamumuhay. Basahin po natin ang 1 Peter chapter 1 verse 18 mga kapatid. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Basahin po natin mga kapatid, 1 Peter. Okay? Praise God. Hallelujah. Napakasarap mag-aral sa salita ng Diyos mga kapatid. Okay, praise God. Okay, sabi dito mga kapatid, 1 Peter chapter 1 verse 8. Okay, ang sabi dito, ang minamana ng tao ay ang walang kabuluhang pamumuhay. Okay, 1 Peter chapter 1 verse 18, ang sabi niya dito mga kapatid, na inyong nalalaman kayo'y tinubos hindi ng mga bagay na nasisira ng pilak o ginto mula sa inyong walang kabuluhang paraan ng pamumuhay. Amen. Mula. Okay. Take note ha mga kapatid, mula sa walang kabuluhang paraan na pamumuhay na isinasama sa inyo sa inyong mga magulang. No? Ipinamana. Praise God, bakit ganito yung cellphone ko? Okay. Na ipinamana sa inyo sa inyong mga magulang. Praise God. Hallelujah. Kaya pala mga kapatid, 'pag tayo po, tingnan natin yung mga ibang tao ngayon 'pag ang basihan nila nagkakasala yung mga magulang nila, kaya namana din sa anak, hindi pala gano'n mga kapatid. Amen? Hallelujah. Minsan kasi namuhay yung mga magulang natin na walang karespeto, walang tamang direksyon, gano'n din po yung ating mga anak. Kaya lalo na tayo ngayon mga ina, mga ama, mga kapatid, kung gusto nating ipamana sa kanila ang mabuting pag-ugali, kung ang ama nagsasalita ng mga ano ba yung mga sinasalita mga kapatid, yung pamalikas ba, siyempre naririnig yan sa mga bata, talagang gawin din po yan sa mga bata. Amen? Kaya kung gusto ka na mamuhay ang mga anak mo na mabuting, kailangan magbigay ka sa kanila ng good legacy, 'no, mga kapatid. Hindi yung ang naririnig na lang sa mga bata, puro na lang puto bumbong, puto putsinta sa bibig mo galing. Sa ina, yung mga ina magaling 'to magsalita ng yung mga pamalikas mga kapatid 'no. Mga ina, kailangan talaga isipir natin yung mga bibig natin kung ang ating bibig naman ay nagsalita na hindi maganda. Kasi sasabihan ka rin sa anak mo niyan mga kapatid, amen? Tunay yan mga kapatid. Kaya, hallelujah, yan po ang tinatawag na walang kabuluhang pamumuhay. Amen? Ang kamatayan nagdulot ng mga kasalanan. Amen. Next mga kapatid, hallelujah, letter D. Ngunit sa pamagitan ng unang kasalanan, ang tao ay nagkaroon ng taglay na pagiging makasalanan. Sin impulse mga kapatid, or ito yung dulot ng masamang haka ng tao. Genesis chapter 6. Basahin natin ang Genesis mga kapatid. Okay. Balik tayo sa Genesis. Hallelujah. May oras pa ba ako? Okay, may oras pa tayo kunti, no? Mga kapatid, 6:30. Okay. 1. Okay, sabi dito mga kapatid, di natin matapos ito kasi mahaba-haba po ito mga kapatid at nawa bukas dito pa kayo. Kasi pwede din kayong magtanong kasi sasagutin lang din natin ng oo o tama o hindi mga kapatid, no? Lalo napakasarap pag-usapan nito. Okay. Dito na po tayo mga kapatid sa letter D na po tayo. Sabi dito sa letter D mga kapatid, ngunit sa pamagitan ng kasalanan, ang tao ay nagkaroon ng taglay sa pagiging makasalanan. Amen? Ito ay nagdulot ng masamang haka ng tao. Genesis chapter 6 verse 5 and Genesis chapter 8 verse 21. Sa pamagitan nito, ang kasalanan ay nagiging bahagi ng buhay ng isang tao sa bumihag ng tao hanggang na dumating ang paksa sa tubos ng mga sabi dito sa Roma. Okay, basahin natin mga kapatid. I-take note nyo na lang yung Genesis chapter 6 verse 5, Genesis chapter 8 verse 21. Amen. Dahil punta po tayo sa Roma mga kapatid. Okay. Praise the Lord. Sabi dito sa Roma, okay, Roma chapter,
Praise the Lord. Roma chapter 7, praise the Lord. Sabi niya dito mga kapatid, Roma chapter 7 verse Roma chapter 7 verse 23 to 25. Datapwat nakikita ko ang ibang kautusan sa aking mga sangkap na nakikipagbahagi laban ay praise the Lord. Laban sa kautusan ng aking pag-isip at dinadala ako sa bihag ng lalim ng kautusan ng kasalanan na nasa aking sangkap. Abang tao ako, sino ang magligtas sa akin sa katawan na itong kamatayan? Amen. Sabi niya dito mga kapatid, nagpasalamat ako sa Diyos sa pamagitan ni Jesucristo sa Panginoon natin. Kaya nga tunay kong ipinaglilingkod ang aking pag-isip sa kautusan ng Diyos, datapwat ang laman ay kautusan ng kasalanan. Talagang itong laman natin mga kapatid. Amen? Number 5 mga kapatid, number 5 na po tayo, no? Meron bang natatangi o natatangi o hindi nagkakasala? Itong mga tanong na pwede nating sagutin ngayon. Meron bang nagtatangi o hindi nagkakasala? Siguro imagine mga kapatid, hindi ako nagkakasala. No, kasi kahit ako sabihin kong nagkakasala ako. Ayon sa Biblia mga kapatid, maliban sa ating Panginoong Hesus, ang lahat ay nagkakasala. Roma 3:23, ang lahat po ay nagkakasala. Kaya sabi doon mga kapatid, ang bayad sa kasalanan ang ating Panginoon mismo kasi siya lang ang dapat na ano mga kapatid, maging halad para mapatawad yung ating mga kasalanan. Kaya nga nagkatawang tao siya mga kapatid. Nakikita natin ngayon na nag-celebrate yung iba na last word of Jesus Christ. Yung iba naging mayroon silang apostol na mayroon din nagpapalansang this coming April. Yan mangyayari mga kapatid, tingnan nyo. Pero pag-usapan natin yan na hindi po ganun ang ating gagawin. Amen? Hindi po tayo pwedeng magpabugbog din tapos palansang kasi hindi na po yan natin uulitin. Amen? Hallelujah. Kadalasan, sorry if I'm wrong mga kapatid dahil kadalasan makikita natin yan lalo na sa mga RC, mga kapatid, ay mayroong pong mga ganun na ginagawa nila 12 disciple, tapos yung iba si Apostol Paul, yung iba si Pedro, tapos ayun mga kapatid yung iba na talagang gustong magpalansang. Pero mga kapatid, hindi po ganun ang turo ng ating Bible. Kaya nawa mayroon pa tayong panahon, pag-aralan po natin yan. Okay, dito po tayo, balik tayo sa ating topic. Meron bang natatangi o hindi nagkakasala? Wala. Lahat tayo ay nagkakasala. Number 6 na po tayo mga kapatid. Hindi ba't ang Panginoon ay ipinanganak din? Paanong hindi siya nagkakasala? Ito naman yung mga tanong na dapat din nating sasagutin. Based lang po sa Bible. Amen? Ang kapanganakan kasi ng ating Panginoong Hesus ay iba sa kapanganakan natin na normal. Ang Diyos kasi pinapanganak siya sa espiritu, mga kapatid. 'Di ba? Mabasa natin sa Matthew chapter 1. Pero hindi ko na yan isa-isahin kasi nga ang ating topic is ang kasalanan. Ang kapanganakan ng normal na tao ay nagtataglay ng kasalanan. Nababasa natin kanina sa Awit chapter 51 verse 5. Ang letter B, ang ating Panginoong Hesus ay banal na tiyan pa lang ni Maria. Sa Luke chapter 1 verse 35. Kaya wag nating ipantay yung ating sarili sa ating Panginoon nung siya po ay nagkatawang tao. Kasi ang ating Diyos mga kapatid ay hindi po siya makasalanan. Amen? No, siya nga talaga yung offer talaga, ino-offer niya ang kanyang sarili para sa ating kaligtasan. Sabi sa Luke chapter 1 verse 35, sabi dito mga kapatid, at sumagot ang anghel na sinabi sa kanya, bababa sa inyo ang Espiritu Santo at liliman ka ng kapangyarihan sa kataas-taasan. Kaya naman, ang banal na bagay na ipinanganak ay tinatawag anak ng Diyos. Amen? Hallelujah. Dito po natin nakikita ng Diyos po ay bumaba. Yan po ay nagkatawang tao. Amen? At sa pamagitan natin kasalanan ng sa pamagitan ng ating kasalanan, ang Panginoong Hesus ay na ipinanganak bilang pagtubos.
Okay, basa po tayo mga kapatid. Matthew chapter 1 verse 21. 20. Okay, sa 20 tayo mga kapatid. Hallelujah. Matthew chapter 1 verse 20 to 21. Okay, sabi dito mga kapatid, sa pamagitan ng kasalanan ng Panginoong Hesus ay naipinanganak bilang pangtubos. Di ba mga kapatid, no? Tandaan nyo ngayon, tayo ngayon nakikinig mga kapatid, talagang ang Diyos ipinapanganak dahil sa pagtubos sa ating mga kasalanan. Sabi niya sa Matthew chapter 1 verse 20, datapwat samantalang pinagpaisipan niya ito, narito ang isang anghel sa Panginoon ay nagpakita sa kanya sa panaginip na nagsasabi, Jose, ang anak ni David, huwag kang mangamba sa pagtanggap kay Maria na inyong asawa sapagkat ang kanyang dinadalang tao ay sa Espiritu Santo at siya'y ipinanganak. Bakit na ganito ang cellphone ko? Nandyan pa ako mga kapatid. Praise the Lord. 21. Hello? Nagbabak man itong cellphone. Okay? Nandyan pa ba ako mga kapatid? Or wala na? Hello? Nandyan? Okay, sige ha, magsabi kayo. Okay, sa 21 tayo mga kapatid. At siya ay ipinanganak ng isang lalaki at pangalan ng itatawag mo sa kanya ay Jesus. Sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanyang mga kasalanan. Amen? Hallelujah. Thank you, Jesus. Dahil sa kanya, mga kapatid, itinutubos tayo. Kaya, dito na naman tayo sa number 7, mga kapatid. Tapusin ko na lang to para next o bukas, iba na rin. Pero dito pa rin tayo kukuha. Number 7, mga kapatid. Ano ang kasalanan na mayroong sa katawan? Amen. Ito na rin ang ating pag-usapan. Ano ba ang kasalanan o ano ang kasalanan na mayroon ang sangkatauhan? Matatanong natin ngayon, ano nga ba yung kasalanan ko? Mabait naman ako, mapagbigay, mapagmahal. Kahit nga hindi ako mahal, minahal ko pa. O, di ba? Minsan, kahit nga hindi ako binibigyan ko pa ng chance. Nagpatawad, di ba? Minsan, masasabi din natin ng mga kapatid na hindi nga nila ako minahal, pero minahal ko pa rin sila. Binigyan ko pa sila ng pagkakataon. O, di ba? Pero dito mga kapatid, sa anong dahilan? Sister Jeline, natawa talaga to Sister Jeline. One in love with this Sister Jeline. Alam natin ng mai-inlove talaga yung tao, ma-blooming ba, no? Ako in love talaga ako kay Lord. Ayan, glory to God. Ayan. In love tayo kay Lord. Amen. Ayan, mga kapatid, no? Pastor Jemel, magalit na yun si Pastor Jemel sa akin ba? Ayan, tutuloy tayo mga kapatid. Napatanong lang naman tayo. Ayan. Anong kasalanan na mayroon ang sangkatauhan? Merong tinatawag mga kapatid na simple or ito ay isang impulse control disorder. Isang puwersa ng pagnanasa sa ating pagkatao na hindi maipigilan or hindi mapigilan at pagkakasala na kung ano ang mabuting bagay na nais nating gawin ay hindi natin nagagawa. Ngunit kung ang ating kinasusuklaman na gawang masama, yun ang ating nagagawa. Amen. 'Di ba? Ayaw kong gumawa ng masama, pero bakit ito yung gusto ko? 'Di ba? Kasuklam, 'di ba masabi natin mga kapatid na ayaw kong gawin, pero magawa ko. Ayaw kong gawin, magkakasala. Nag-ingat na nga ako, pero bakit ito pa rin ang magawa? Dahil ang ating nature talaga, makasalanan, mga kapatid. Kaya sabi doon sa Roma chapter 5, okay? Wala na talaga tayong oras mga kapatid, no? Praise God. Roma chapter 5, verse 15. Okay. Roma chapter 7. Okay. Roma chapter 7, verse 15, ang sabi niya dito mga kapatid, sapagkat ang ginagawa ko'y hindi ko nalalaman. Amen? Sapagkat ang hindi ko ibig, sabi ni Apostol Paul, ang ginagawa ko. Datapwat kapuputan ko, yaon. Bakit ganito yung cellphone ko, nag-sticker siya mga kapatid? Ayan, praise the Lord, hallelujah. Ito pala, ang sabi ni Apostol Paul mga kapatid, no, na gusto niyang magbago siya, gusto niya mga kapatid na
Gawin niya ang tama, pero sabi niya, "Hindi ko magagawa." Pero yung ginagawa ko yung kapupuotan ko. Kaya minsan tayo 'di ba gusto nating magbago, pero bakit ako bumalik pa rin doon? Nakasanayan ko, 'di ba mga kapatid? Talagang tao tayo, eh. Yes, tama makatao lang tayo. Sapagkat ang kasalanan ay nakatira sa atin. Sabi sa Roma chapter 7 verse 20, ang sabi dito, "Datapwat kung ang hindi ko ibig." Inulit mga kapatid, amen? "Ang hindi ko ibig ay siya kong ginagawa, ay hindi na ako ang gumagawa nito, kundi ang kasalanang tumitira sa akin." Kaya careful mga kapatid 'no? Kailangan talaga natin na 'di ba gusto natin na magbago na, pero bumalik pa rin tayo doon sa kasalanan. Kaya kailangan natin talaga yung prayer mga kapatid, taimtiman na panalangin para maging malakas tayo. Amen? Praise the Lord. Dito na po tayo last mga kapatid, at kung mayroon tayong tanong dito, bukas na lang po mga kapatid, dahil wala na tayong oras. Yan po ang dahilan dito lang po ako maghinto mga kapatid sa number 7. Ano ang kasalanan? Praise God. Kahit ayaw mo nang gawin, 'di ba sa mga babae, ano bang mga nature natin na ginagawa mga kapatid na nagkakasala tayo? Kayo lang ang makasagot mga kapatid. Okay, ibigay ko po sa inyo ang 4 na uri ng kasalanan. Itong 4 na uri ng kasalanan. Letter A, likas na kasalanan, inborn sin mga kapatid. Mula pa ng nasa sinapupunan tayo ng ating ina sa sa Psalms 51 verse 5. And basahin natin ang Isaiah 48. Okay, dalawa po 'yun mga kapatid ha. Isaiah 48 verse 8. Praise the Lord, hallelujah. Okay lang ngayon mga kapatid, matagal-tagal tayo, sige lang. Kasi, tapusin lang natin ito, konti na. 48 verse 8, sabi dito mga kapatid, "Oo, hindi mo narinig, oo, hindi mo nalalaman, oo, mula ng una ay hindi nabuksan ang inyong pakinig, sapagkat talastas ko na ikaw ay gumagawa ng totoong may kataksilan at tinawag na mananalansang mula sa bahay bata." 'No, mula pa talaga tayo, inborn sin mga kapatid. Pangalawa, may 4 na uri ng kasalanan. Pangalawa, paggawa ng kasalanan. Sin commission o naka-commit tayo ng kasalanan. Medyo mabigat po ang aking babasahin at kaway-kaway kayo diyan kung nais niyo itong marinig. Okay. First John, ito po mga paggawa ng kasalanan. First John chapter 5 verse 17. Okay, basahin natin mga kapatid kung ano 'to, paggawa ng kasalanan or sin of commission. First John chapter 5 verse 17, "Lahat ng kalikuan ay kasalanan at may kasalanang hindi ikakamatay." 'No, naka-commission tayo ng kasalanan. Number 3 o C. Letter C, pagpabaya sa matuwid. Omission or sin of omission. Santiago 4:17 mga kapatid. Kasalanan pala 'tong pagpabaya sa matuwid, 'no? Pinabayaan natin na imbes dapat ito yung ating gagawin, pinapabayaan natin mga kapatid. Hindi natin ginagawa yung tama. Kasalanan pa rin pala yun, 'no, mga kapatid ko. Kaya tayo tayo ngayon alam na natin kung bakit kaya si pastor magwali, repent, repent. Kasi lahat tayo, mula pa ng tayo po'y, isinilang sa mundong ito, makasalanan na po tayo mga kapatid. Wala pong exempted 'no, hindi po ako ay perpekto, bagkus tayong lahat ay makasalanan mga kapatid. Amen, hallelujah. Kaya hindi po tayo malinis, bagkus salamat sa Panginoon dahil nandiyan siya at tayo po ay pinapatawad. Santiago chapter 4 verse 17, ang sabi niya dito, "Sa nakakaalam ng paggawa ng mabuti at hindi ginagawa ito ay kasalanan sa kanya." Kung alam mo ng mabuti ang pag-share ng word of God, gawin mo. Kung mabuti yung paggawa mo sa pagtulong sa kapwa mo, gawin mo. Pero alam mo na na, for example, meron kang kapatid na walang damit,
"Hoy, magdamit ka do'n sis or brother." Hindi mo naman lang binigyan, wala nga siyang pangbili. Sabihin mo naman mga kapatid na, "Uy, kumain ka," pero hindi mo binigyan ng pagkain. Alam mong mabuti yung pagbigay mo ng pagkain sa kanya, hindi mo binigyan. Sa Panginoon, nagkakasala tayo. Amen? Hallelujah! Yan po yung mga kasalanan natin. May apat na uring kasalanan. Una, likas na kasalanan, inborn sin. Pangalawa, paggawa ng kasalanan, gumagawa tayo ng ating kasalanan. Alam natin na arid na. Kumbaga sa pagiging driver mga kapatid, mahilig ako talaga sa mga driver, no? Yung driver mga kapatid. Kasi nakikita ko, 'pag ikaw ay isang driver, kailangan talaga yung mata mo abtik pa na sa alimukon, 'di ba Pastor Jemuel? Abtik jud na sa alimukon. Kasi kung dili ka maging abtik, ano ba yung sa Tagalog yung abtik mga kapatid? Kailangan maigmat 'no, 'di ba? Hallelujah. Kasi pagiging driver natin, hindi tayo puwedeng pabasta-basta lang na padagan 'no, mga kapatid. Gano'n din po yung buhay natin. Step by step po tayo 'no. Marami ngayon na grabe makapag-preach mga kapatid, pero isang buwan wala na sa gawain ng Diyos. Hindi po gano'n, 'no? Step by step po tayo. Bilang mananampalataya sa Diyos, hindi natin kailangan na palakasan, pagalingan, hindi po. Basta alam mong tama yung ginagawa mo, go. Kung hindi ka pa marunong magbasa, magbuklat sa Bible, ipanalangin natin, unti-unti 'yan. Hindi po, ngayon na nakakarinig ka sa salita ng Diyos is nagbago na tayo. Ako mga kapatid, na-baptize ako since 2011. Pero wala akong alam-alam sa Bible mga kapatid. Basta ang sa akin lang magpunta ako sa church para yung pastor namin hindi ako puntahan doon. Pero nung ginamit na ako ng Diyos mula nung COVID-19, doon ko nakita yung purpose ko mga kapatid. Pero nung ako na-baptize mga kapatid, wala akong kaalam-alam. Yan po yung testimony ko. Sabi ng pastor na ganito ganyan pero hindi ko talaga ginagawa mga kapatid kasi matigas yung ulo ko talaga. Isa po talaga akong suwail na anak ng Diyos. Pero thank you Lord dahil nung COVID-19 isa ako doon na tinawag ng Diyos. Nagsimula po ako na ina-accept ko yung ministry 2019. At doon po ako sa Manila mga kapatid, nag-church po ako doon ng Pentecostal. Ang aming evangelist po doon si Pastor Michael, hindi ko talaga makalimutan kung ano yung pinaggagawa niya sa akin mga kapatid ni Lord sa akin. Doon ko natanggap ang banal na Espiritu. And dinideclare ng aming pastor na evangelist doon, magiging basta marami siyang dinideclare sa akin na ngayon ko na nakukuha at nasasabi na hindi man ako deserve pero kung loobin ni Lord ay gagawin ko. Yan po mga kapatid, yung buhay ko. Hindi po tayo agad-agad pagkarinig mo sa salita ng Diyos ay gagamitin ka na agad. Unti-unti po. Step by step po tayo. Sa mga ginagamit, wag niyo namang pong, sabihan, "Oh, matagal na yan siya sa gawain, bakit hindi pa siya nagamit?" No, deserve niya na gagamitin sa tamang panahon. Hindi po na pagpasok mo na sa gawain, ilang araw or ilang buwan ka palang magagamit ka na, hindi po gano'n. Kaya wag kayong magtataka kung kayo pa muna ay makikinig lang muna, 'no? Kailangan long patient, 'no, sa mga pamilya Jacob, long patient. Kasi yung ating owner dito ay hindi pa po, wala pa pong karanasan, long patient. Hindi po agad-agad na magbubunga mga kapatid. Kailangan natin na bilang mananampalataya, kailangan natin na, ah, mayroon tayong long, patient para lahat tayo ay sama-sama na lalago. Hindi man agad-agad na magagamit kasi may nandoon pa talagang hiya, hindi basta-basta mga kapatid ang magpagamit, hindi basta-basta. Kaya sa ating buhay, amen, alam natin na tulungan natin mga kapatiran, tulungan natin. Yan po ang ating pag-usapan, may apat na uri ng kasalanan. Pang-apat, palalo at sinadya na pangahas ng paggawa ng kasalanan. Ito yung sinasadya mo na talaga na gawin yung kasalanan na yun. Kaya 'pag sinasadya mo na, alam mo na yung kasalanan na yun. Sinasadya na pumatay ka na, amen, sinasadya na mga kasalanan, yun po yung
4 na uri ng kasalanan. Una, likas na kasalanan. Pangalawa, paggawa ng kasalanan. Pangatlo, pagbabaya ng matuwid. Number 4, pagpalalo o sinasadya na pag-ahas ng kasalanan. At wala na tayong oras mga kapatid, may 8 pa tayo at meron tayong mga tanong dito. Bukas na lang mga kapatid, loobin ni Lord, tayo na po ay manalangin. Nakakonsume na po talaga ako ng 1 hour. To God be all the glory at tayo po'y manalangin mga kapatid. O Lord God, Ama naming banal, makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat Lord sa muli na pagtuturo mo sa amin about sa kasalanan, saan nanggaling yung kasalanan namin. Salamat Lord na sa kahit kunting pag-aaral, ginamit mo pa rin ang inyong abang lingkod. Lord, salamat sa pagkakataon na ito. Patuloy mong pagpalain ang BR na ito, Lord, lalo na sa aming owner, Sister Jessica, Brother Reid, at sa lahat pa, Lord God, sa buong pamilya ng GCAP family. Sa aming owner, Sister Jane, sa aming pastor, Pastor Jimuel, Pastor Cesar, at sa lahat ng mga admins, Sister Jeline, Sister Geraldine, Sister Smiley Girl, kay Sister Lord na Sister Yuradil, hallelujah. Patuloy mong pagpalain, O God, ang mga kapatiran ko na nandito, na patuloy na sumusuporta sa gawain mo. I-bless mo po, Lord, ang BR na ito, na marami pang mga kaluluwa, Lord, na matauhan, marami pang mga kaluluwa, Lord. Gamitin mo lang po, Sister Jessica, kung ano man po ang pangangailangan niya, Lord, spiritually, ikaw po ang mag-provide nito, Panginoon. Pagpalain mo kaming lahat sa aming paghihiwalay, Lord God, nawa bukas muli kami po'y magsama-sama dito sa BR ng Pearl Tambayan. Hallelujah ni Sister Jessica, O God. Salamat sa pagkakataon na ito sa iyo, ang pinakamataas na papuri sa oras na ito sa iyong nag-iisang pangalan, aming Diyos na tagapagligtas. In Jesus' name we pray. Amen and amen. To God be all the glory, mga kapatid, at tayo po'y nakakonsume ng 1 hour. Salamat sa pagkakataon and I love you all with the love of the Lord. Ibabalik ko po sa ating MC and God bless.